Patuloy naman ang bakbakan sa Barangay Rio Hondo at Barangay Santa Barbara sa Zamboanga City. Mula sa Barangay Rio Hondo, may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Yes, Jun, narito tayo sa isang lugar ngayon sa pagitan ng Santa Barbara at Rio Hondo sa Zamboanga City kung saan kasalukuyang naririnig pa rin natin yung panakanakang putukan sa pagitan ng MNLF at ng tropa ng pamahalaan. At sa ngayon, tanaw natin dito, wari ko ito yung sinasabi ni Ian din, isang sunog na nakikita niya mula sa kanyang posisyon mula doon sa Santa Catalina, ay namamataan natin dito, ito'y isang lugar na malapit o sa palibot nitong Santa Barbara Elementary School. At yung video na nakikita nyo sa inyong screen, yan yung po yung ilang mga kabahayan na nasunog na nitong mga nakarang araw. At sa bandang tagiliran o likuran nito ay yan na nga, dyan na nangyayari yung sunog na nakikita nyo sa inyong mga screen. So June, panakanaka pa rin yung putukan dito at yung street na nakikita nyo sa inyong screen ay ang street na o yung kalsada na nakikita nyo sa inyong screen ay hindi pa rin masasabing ligtas at makikita mo wala kang tao dahil ito rin yung isang lugar kung saan naganap ang mga matindi talagang putukan sa pagitan ng MNLF at ng gobyerno. Dito sa bandang kaliwa dyan, makikita mo yung building na tila tad-tad talaga ng bala. Isa daw ito sa building dito sa Santa Barbara Elementary School na tinadtad ng husto dahil pumuesto nga yung mga snipers dito ng MNLF. Kaugnay sa usaping sniper dyan kahapon na may mga nahuli nga na sniper ng MNLF at idinala na sila at kinuha na yung kustodiya ng Philippine National Police. At isa rito, yung tinatawag na the Santa Catalina sniper, na parang tila veterano na talaga, no? At sinasabing ito talaga yung nagpahirap dito sa pagpasok sa Lustre Street ng mga tropa ng gobyerno dahil sa matindi daw talaga yung training nito at parang ayaw talaga sumuko. Na corner lamang ito ng mga tauhan ng Philippine National Police maging ng militar dahil nawalan na ito ng bala at napilitan na lang talagang sumuko. Yung video na nakikita nyo ngayon, ayan yung booking, no? O pagpoproseso ng mga pulis dyan sa mga sinasabing snipers at ilang miyembro ng MNLF. Bagamat dyan napakausap natin sila, iisa lang sa kanila ang umamin na miyembro talaga siya ng MNLF. Karamihan sa kanila ay nagsasabing civilian sila at nadamay lamang dito sa putukan. Bagamat isasailalim ito sa paraffin test ng PNP para mapatunayan kung nagpaputok nga ng baril ang mga ito nitong mga nagdaang araw. Yan yung isa sa mga sniper na tila matindi yung kanyang tama. At yung iba naman, nagkikwento na kung hindi sila galing sa Sulu, ay galing naman sila sa Basilan. Yung isang 19 anyos na sniper na nakausap natin ay sinasabing inalok sila ng 10,000 piso para magpunta raw dito sa Zamboanga City at makilahok sa tinatawag na flag raising ceremony ng MNLF. Ang kanilang intindi ay magmamarcha lamang sila. Bagamat inaamin niya rin na medyo alam na rin nila na maaring sumiklab ang gulo. Pero pagpasok nila ng Zamboanga City, wala daw talaga silang mga baril. Pagdating na lamang dito sa Santa Barbara, yung barangay Santa Barbara, kung saan nagtipon-tipon itong mga magmamarcha sana papuntang Zamboanga City Hall, ay bigla na lang daw sila inisyuhan ng mga baril at bala. At nagtangka na nga silang pumunta dito sa area ng Zamboanga City Hall ay doon na sila nasita ng mga tropa ng militar maging ng pulis at doon na nagsimula yung bakbakan noong Lunes. So sa ngayon nakausap din natin yung sniper na ito at sinabi niyang buhay pa nga daw itong si MNLF Commander Ustad Javier Malik at nung isang araw niya lamang ito nakita at hindi raw totoong nagdala ito ng anak dito sa Zamboanga. At naniniwala silang hindi daw talaga tinatablan ng bala itong si Commander Malik. At yan ang latest mula dito, Jun. Chino, yung pwesto mong yan yung pwesto mo, medyo sa may bandang kaliwa mo, yung pinapakita mo kaninang mga bahay na may mga tama ng bala na pinagpwestuhan ng mga MNLF snipers. So yung ibig sabihin, nag-move na sila paatras. Cleared na yung lugar na yan, paatras na yung galaw nila. Diyan alam mo, hindi tayo talaga pinapapasok dito sa yung kalsada na nasa aking likuran kung saan nangyayari nga yung kaguluhan at sinisilip-silip lamang natin ito. Dahil kahit sinabi nila may nakapwestong mga tauhan ng militar na dyan sa ilang buildings, ay alam mo naman dito, konting silip lang
mula sa ibang street o sa kabilang kalsada, ay pwede ka nang paputukan ng sniper. Kung kaya't pinag-iingat pa rin tayo dito at hindi pa rin tayo pinapapasok ng militar sa mga sandaling ito. Bagamat dito sa bandang kaliwa ko ay naririnig pa rin natin yung sunod-sunod na putok ng mga snipers at paliwanag sa atin ito'y mangrove area o mga bakawan. Alright, mag-ingat kayo dyan at maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.